Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat Ito, Pastor Lorisa Asuncion. Magandang hapon sa iyo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig. Good morning, Ma'am Imelda Marcos Paguyo. Good morning, Ma'am Mariling Ancheta Seredon. Sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Amen. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali
Judy at Brenda Rosales, good morning sa inyo. Ay kung ngayon Peace be with all guys. Peace be with you all. ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali Nina Ugot Yala, good morning. ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome po sa ating morning coffee devotion, earlier edition. Ngayong araw na to, Sunday, Happy Lord's Day, mga kakape. And salamat sa Panginoon for giving us strength as we wake up, as He woke us up this morning. At salamat sa Kanya dahil nga po binigyan pa tayo ng pagkakataon ulit para mabuhay, para makapagsama-sama at pag-usapan ng kanyang salita. In which alam natin mga kakape na ang salita ng Diyos ay essential sa bawat isa sa atin. Dalang sinabi niya sa kanyang salita sa Matthew 4:4 at saka sa Luke 4:4 na sinabi po doon na men shall not live by bread alone but by every word that proceeded out of the mouth of God. Tandaan po natin yan. Ang ating po kinakain araw-araw na pagkain physical, that's only for our body and that is temporary. Apo. At ang ating pong pagkain spiritual ay ang salita ng Diyos at ito po ay eternal. Kaya mamili po kayo, anong mas mahalaga? Yung kinakain mo para sa iyong katawan o yung pagkain natin sa espiritu? Inibis alam naman po natin, sabi nga ika, kailangan nating balansihin yan para maayos. Okay po yun. Maganda po kaisipan yun. Pero, ang isipin natin, yung ating pong kalakasan na nagdudulot din ng kalakasan sa ating pong katawan ay yung iba, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Because when we are spiritually healthy, we are also makikita rin po sa ating pong facial expression, yung ating pong yung radiance ng ating pong yung ating pong physical ay makikita doon yung pagiging masigla. Kahit marami tayong problema, kahit marami tayong hinaharap na pabigat sa ating pong buhay, at magkaroon pa rin tayo ng kapayapaan, yun po ang matindi. Yung kapayapaan na makukuha natin na nagkaling po sa Diyos. At saka yung kagalakan. Sabi nga nila, hindi natin mabibili ang totoong kasayahan, kaligayahan, yung ating pong kapayapaan sa buhay. Hindi po natin iyan mabibili ng halaga. Dahil nga po mga kape, ang tunay na kapayapaan ay makukuha po natin yan sa Panginoon. Nang dahil sa ating pong pagsaliksik at pag-aaral at ating pong isinasabuhay ang kanyang pong mga salita. Good morning, Wilfred Bakupak. Maraming salamat. And of course kay Ma'am Bella Guillermo. Buenas noches. Dyan po sa inyo sa Spain. And Geraldine Lagmac, hello. Good morning. Yan po, isa pong deaf na nanonood ngayon. Pero pasensya siya kasi hindi naman tayo nagsasan language dito.
Yes, Ma'am Marilyn Ancheta Seredon, maraming salamat. We'll try it for now. At nakita po natin talaga na maliwanag na. And titignan po natin kung this will work well. Opo, maraming salamat for the suggestion. And yes, maraming salamat po sa lahat ng kasama natin ngayon. Magandang umaga po sa ating lahat na nandito sa Asia. Magandang tanghali po dyan sa Hawaii. Opo, magandang hapon po dyan sa Canada. Magandang tagip silim po dyan sa Toronto, sa Ontario, at sa lahat po ng dako ng Canada nakikinig ngayon. And of course, sa England, maraming salamat po at magandang gabi sa inyo dyan. Dyan po sa Kent, Sunderland, at dyan po sa London. Pati na rin po dyan sa Norway, Switzerland, Netherlands, at saka sa Spain. Magandang oras po sa inyo. Magandang hapon po dyan sa San Francisco, California. Dyan po sa Texas. Magandang oras po. At magandang madaling araw po sa Taif, Saudi Arabia, sa KSA, sa UAE, diyan po sa Riyadh, sa Daman, sa Oman, sa Dubai, sa Jordan, diyan po sa Kuwait, at sa Qatar. At sa lahat po ng dako ng mundo na kung saan inaabot po ng ating programang Morning Coffee Devotion, dahil po sa inyong pag-share, maraming salamat po at magandang oras po sa ating lahat. At if you have prayer request, mga kakape, mag-comment lang po kayo at ating pong ipanalangin yan. At yes, pakinggan po natin itong awiting ito just to help us understand na si Jesus lamang ang ating pong kailangan. Ito pong awiting Siya by Rich Abante. Yan po kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Morning, Ma'am Telma. Maharap pa pala nila ako dyan sa Pinili. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siya ang aking patnubay, siya ang Morning, Ma'am Merlin Dizon. laban, Magandang araw dyan. siya sa akin. And of course, kay Marisol Rosa Socio. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon, mapagkailan pa man. Amen. Thank you very much, Merlin Dizon. Nakabalik na ba kayo sa Taif? Kaya't ngayon sa aking buhay, si Jesus ang laging nagbabantay. Siya'y kaibigang tunay at walang kapantay. Hindi na
morning, Don Agustin. Magpakailan pa man. Kaya ingat kayo dyan, Ma'am Marlene. Ayan po ang awiting siya. Okay, update ko lang po kayo saglit dito po sa barangay namin. And yes, of course, meron po kami binabantayang isang case ng COVID dito sa aming barangay. Kaya ingat-ingat mga kabarangay. Kung saan kayo pupunta, kahit anong ginagawa nyo, mag-ingat. Kailangan nating paigtingin ang ating pong pag-iingat sa ating pong sarili in order for us not to be infected with the virus. Okay? At sa probinsya ng Ilocos Norte, ayon po sa Provincial Government of Ilocos Norte page sa Facebook, 7 hours ago, meron pong naidagdag na 16 new cases. Ayan, 16 new cases dito sa Ilocos Norte. At ang active ngayon, mga kakape, ay 483 active cases ng COVID dito sa Ilocos Norte. 483 active cases. Total of 2,682 cases. Pero nakarecover na po ang 2,164. Praise the Lord. At ang active cases lang po ngayon ay at 483 po. At sa po nakakalungkot dito ay yun na nga po, 35 na po ang namamatay ng dahil sa in related with COVID. Yung mga naapektuhan, naging positive ng COVID na namatay, 35 po silang lahat dito sa province of Ilocos Norte. Okay, maraming salamat at tayo ay manalangin na. Dakilan naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Salamat po sa araw na binigay mo sa amin sa umaga. Salamat po, Panginoon. Salamat sa mga pagpapala ng kalakasan, kalusugan. Maraming salamat, Panginoon, for always reminding us na sa lahat po ng parte ng aming buhay, ano man pong aming ginagawa, ikaw ay aming kasama palagi. Kami po ay humingi ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat po ng aming nagawang pagkakasala, sa lahat po ng aming po naisip, nasabi, at mga kaugalian ng aming pong behavior, ng aming pong galaw na hindi po kaya-aya sa inyo. Patawarin po ninyo kami. At patawarin po kami, Panginoon, sa aming pong pride. Opo, minsan po, hindi po namin napipigilan ang aming po sarili na kami po ay magyabang. Patawad po, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataong ito na kami ay magkakasama muli para sa inyo. Lord, please bless it's all the viewers. Lahat po ng mga nakikinig ngayon, that you may please protect them. Kung sila ay nagtatrabaho, habang sila po ay nakikinig, gabayan mo po sila na maging maayos po ang kanilang ginagawa. At ganoon din po, Panginoon, sa mga nandyan po at handa rin po matulog, pero pinili po na makinig po dito. Please, bless them, O Lord. At maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito at may lapit muli namin sa inyo ang aming pong mga kaibigan, mga kakilala na kailangan po, Panginoon, ng kalakasan, especially good health. Please heal them, O Lord. Maraming salamat po, katulad po ni Sir Nevesio Alipio Jr., kay Junel Sharp, yes Lord, and kay Ma'am Evangeline Bendia, Ma'am Trinidad Cabigon, Trinidad Adswara, Ma'am Alcaraz, at of course kay Ma'am Geraldine Manuel, Auntie Marilyn Raca Alonso, Rafael Laragasa, LD Alonso, Chiqui Alonso, and we pray for Edelberto Cañeda Jr., kay Margarete Naborte, kay Grami Krame, kay Sir Bess Alpapara Carla, ang kapatid po ni Sir Raji Sanwani, and we pray also, Lord, for the complete recovery for Natalie Cheng. At yes, Lord, patuloy po kayong magtrabaho sa buhay at sa kalusugan ni Ma'am Bel Guillermo, kay Ma'am Telma Hara Parapod Adilaw,
even sa kanyang pong anak na si Christine Ednilao, that you may please bless her with strength with these challenges that she is facing. Please Lord, help her na matapos lahat ng ito at maging successful po ang kanyang ginagawa. And even Lord, we come to you, and Lord, please continue working in the life of Cass Rodriguez Asuncion sa kanyang pong kalusugan, and of course sa kanyang pong anak na kailangan po ng tulong sa kanyang pong problema sa pamilya, that you please continue to work in his life, Panginoon, na ikaw po ay kanyang sundin sa kanyang buhay. Maraming salamat po, Panginoon. And we pray also, Lord, for the healing na ibigay mo po, Panginoon, kay Alicia Domingo, Arlene Ventura, kay Mamalinda Liu Wang, Merly Raynon, Salvador Lizardo, Clay Ezekiel, King James, kay Maribel Eslabon Lizardo, at sa lahat po, Panginoon, na mga nangangailangan po ng lunas sa kanilang pong karamdaman. We pray that you may strengthen them, even our loved ones who are weak. Please Lord, strengthen them. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. At ngayon po, nilapit ko namin sa inyo lahat po ng mga businesses, mga nagtatrabaho, nagtatravel, sa mga lahat po ng aming pong ginagawa na bilang aming pong responsibilidad sa buhay. We pray that you may please strengthen us, and please Lord, protect us. Ganun na rin po, Panginoon, kami po ay nagkakaisa nasa pandemyang ito, Panginoon. Please continue to protect the frontliners, mga doctors, nurses, and the barangay officials, and of course, Lord, sa mga outpours, and yes, sa mga travel, nandyan po sa abroad, mga nandyan po sa bilang trabaho ko OFW, or domestic helpers, sa lahat po ng mga nag-migrate, at sa lahat po, Panginoon, ng mga nandyan po sa ibang bansa, that you may please protect them. And please Lord, bless them with good health. Kung ano mo po ang kanilang pong problema, please Lord, damayan mo po sila at gabayan. And we pray also that you please continue to comfort the family Alonso, kay Jeff, at saka kay Marian, sa kanila pong kalagayan ngayon, that you may please strengthen them. And of course, Lord, we pray that you may please also provide their needs. At Lord, sa aming pong pamilya dito sa Pilipinas, that you may please bless us also. Lord, we thank you for the assurance na hindi mo kami pababayaan. And Lord, please provide our needs, even our food every day. Maraming salamat po for this time as we learn from your word. Please give us understanding. Holy Spirit, Lord, please work through us. Maraming salamat po. Bless the churches, Lord, the missions, the mission works, the missionaries, and the preachers, and to all the believers who wants to be used by you in soul winning. I do pray that you please bless them. To all the pastors who preach the pure gospel. Maraming salamat po, Panginoon, for your love. And again, Lord, we need you. We need you, Lord. We thank you very much, Lord, for everything. Please, Lord, pakinggan mo po ang kanilang mga panalangin. Maybe special request o sa sinasabi lang unspoken request. Please, Lord, bless our families, Lord. We thank you very much, Lord. Thank you very much, Lord, for everything. And now, Lord, as we study your word, Lord, again, please give us humility. We need you, O Lord, to work in our lives. Maraming salamat po, Panginoon. At, opo, dinadalangin namin sa inyo that you please continue to work in the life of Cass Eugene Sumera Rizal sa kanyang pong kalusugan. And of course, Lord, bantayan mo po sila at huwag pabayaan. And of course, sa mga anak po ni Arian, that you may please bless them, and of course, give patience to them as they are taking care of them, at maging maayos po ang lahat sa kanilang po mga anak, and even sa pamangkin po ni Cons pagdating po sa kanilang kailangan, and patience also. Lord, we pray also for a miracle that you will give to the babies who are suffering illness sa kanila po buhay, even sa baby po na meron po cancer.
Please maawa po kayo sa Kanya. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you, Lord, for this time. Please help us, and Lord, please, na sa lahat po ng aming pong ginagawa, na ikaw po ang aming pong maitataas. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Ang oras po natin ay 5:28, mga kakape. And of course, papasok na yung mga kasama natin dito ngayon because ang alam nila, 5:30 pa rin po ang ating pong oras. And yes, maraming salamat po sa inyo. Sir MJ Adjok Butoy Juan, ang host DJ po ng LMJ Online Home Radio. Maraming salamat po, Sir DJ LMJ. God bless you. And of course, kay Resalito Lopez, magandang umaga sa iyo. Opo, thank you very much, Uncle Arnold Valeriano, kay Auntie Elena, Ma'am Florence, Jeffrey Rosales, good morning. And of course, kay Manong Ismael Kasin, at saka Manang Norma Nagasa, Manang Gina Kabusas, good morning. And padaanan niyo, kakabsat, papagayab, lahat po ng mga kasama natin ngayon dito sa June po. Ang ating pong kapatid sa pananampalataya, si Ma'am Gina Kabosas, ang dati pong anchor, dati pong broadcaster at manager ng Bumbo Radio Lawag. Si Ma'am Gina, Sister Gina Kabosas. Makapapanayan po natin siya at mapapakinggan din po sa Facebook Live. At magsimula po ito sa June. Tandaan po niya, padaanan nyo ang kanyang programang Lovingly Yours, Sister G. Ayan po. Ilapit niyo ang mga problema, ano yung mga questions kay Sister G, kay Ma'am Gina Kabosas. Tandaan po natin yan, ha. Antabayanan natin yan. Napakagad ng programa po niyan. Magsimula po sa June 8. Preferably June 8 po. Magsisimula na po siya. Maraming salamat. Mga kakape, please follow Sister Gina Kabosas, Sister G. Meredith Maningas, maraming salamat. Of course, kay Ate Merling sa Pasig City, David Asensio Maningas Jr., kay Rosalie Avero Maningas, kay Ma'am Jen Aljen, dyan po sa Kent, England. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo. Salamat po at kayo po ay kasama namin live ngayong umaga nito. Maraming salamat, Ma'am May. And happy birthday to all the birthday celebrants of May. Of course, May. Happy anniversaries also to those who will celebrate their anniversaries this May. Okay, maraming salamat po. So, before we will proceed to our topic, mga kakape, pakinggan muna natin itong awiting ito bilang isang challenge na din sa atin. Kailan ka ba magpapagami sa Diyos? Kailan pa? This is a challenging song. Please listen to the lyrics. Maglilingkod sa Kanya. Yes, Ma'am Gina, you are welcome. God bless you. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon
Yes, Ma'am Gina Balanay Bailon. Okay lang po yun. Try natin lang ngayon araw na ito to make it 5 o'clock. And yes, sisikapin po natin na subukin kung epektibo pa ba ito at para mas maaga po tayo ngayon. Kung ang araw mo'y lumipas na. Salamat, Ma'am Gina Balanay Bailon. Yan sa Taiwan. Siya ay paglingkuran. Morning din kay Consi Bis Spino. Maglilingkod sa Diyos. Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kayang siya ay paglingkuran? Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan ba? Ayan po ang awitin, kailan pa, o nga naman, kailan pa tayo maglilingkod sa Kanya. Kung kailan tayo patanda na at wala tayong magagawa pa. Kung kailan nangihina tayo at marami tayong mga sakit. Mga kaibigan, abang buhay tayo at malakas, tandaan natin, let us do the purpose that God intends to our lives. Opo. And that purpose is to glorify Him. I'm not saying we need to be full-time in the ministry. But of course, kung meron pa kayong trabaho, God can use you there. You can please God even in your work. Opo. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Good morning. Dyan po sa Saudi Arabia. Dyan sa Riyadh. Ma'am Jeneline Rose Yesanya. Maraming salamat. Ma'am Gina Balanay Bailon. Of course, lahat po tayong guilty. It's not because I am the host here. Hindi po ako magigilty sa kanta na yan. Opo, kailangan po natin yan. Dahil maraming mga panahon na sadya namang talagang minsan naging makasarili po tayo sa buhay. Kaya minsan hindi po natin inisip yung ating pong rule dito sa mundong ibabaw na kung saan yun ang dahilan kung bakit tayo ginawa o nilalang ng Diyos to please Him. Tandaan po natin yan. Habang may pagkakataon, gagawin po natin ang lahat. Kaya nga sabi ng Diyos, Lord, teach us to number our days. Ano ibig sabihin nun? Huwag po nating palipasin ang araw na wala po tayong magawa para sa Kanya. Yes, good morning Ma'am Lenny M. Domingo. Maraming salamat po. And again, yes, and yes, good morning also sa lahat po ng mga kasama natin ngayon. Mag-comment lang po kayo ngayon and we will read all your comments mamaya. At maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, shout out kay Brother George Sakuya, kay Kapitan George, yes, Brother George Sakuya, and of course kay Brother Johnson Gabriel Tolentino, and sa ating po mga pastors, okay, Pastor Redentor, Pastor Marlon, Pastor Raul, Pastor Sagid, at lahat po ng mga kasama natin. Hindi po namin kayo mapalala lahat, but you know, all of you who are supporting this program, maraming salamat. Okay, so ngayon ang ating pong paksa ay hindi na bago sa atin. Pero if we will going to apply this, napakalaking impact po nito sa ating pong buhay. Ito po yung pagkakaroon ng tinatawag na clear conscience, good conscience, malinis na konsensya at mabuting konsensya. When we say mabuting konsensya, we are listening to what our conscience is telling us, because our conscience is an independent part of our personality. Nasa atin po yon na hindi po natin siya matuturuan, hindi na po natin siya kinokontrol, but siya po ay nagre-remind po sa atin sa lahat po ng ating pong dapat malaman when it comes to our actions, our doings. Yun po yun.
So, pwede po natin siyang pakinggan, pero pwede rin po natin siyang ignore. Either way. Kung gusto nyo pakinggan siya at sumunod tayo sa kanya, o hayaan na lang natin siya na tayo ay kanyang kinakausap at hindi na lang natin siya pinapansin. Kasi minsan ganoon po ang ating pong buhay. Dahil alam po natin ang ating pong buhay ay punong-puno po ng pagpipili. We are always between two walls na sinasabi natin. Not only that, we are between two mountains. We are between we are in the way of two different direction. Yan po ang buhay natin, full of choices. It's a matter of choice kung ano po yung pinipili natin. Minsan sa ating pong pinupuntahan, either ito po ikakasama natin o ikabubuti natin. Kung gagawa ba tayo ng hindi karapat-dapat o yung gagawin natin yung karapat-dapat. Ganun po ang ating pumuhay. Katulad nga po ng napakasimpleng ilustrasyon sa ating lahat ng mga kakape ay yung paggising mo ng umaga, magdidesisyon ka pa din kung babangon ka na ba o hindi pa. Kung ididilat mo ba ang mata mo o hindi. Kung ililigpit mo ba yung higaan mo o hindi. Ganon. Kung ikaw ba ay maghihilamos o hindi. Diba? Ganon. At saka minsan, sabi natin, kakain ba ako ng almusal o hindi. Ganon po yun. Ganon po ang buhay. That's how we explain it in a simple way in where alam natin na sa ating pong buhay napakarami po mga choices yan. That's why in every choices that we make, we need wisdom. Kaya pakinggan po natin ang ating pong konsensya. Kasi ang sabi po ng Diyos na naisulat po sa pamamagitan ni Paul na ginamit po ng Diyos dito sa Romans chapter 12 verse 18. Ito pong sinasabi mga kakapit. Thank you very much, Sir Sampayan, sa binigay mo sa akin. Maraming salamat sa regalo, of course. Yung tawag ba rin? Juice. Ayan, juice. Subukan na po natin yan. Siguro bukas. Pasensya na, hindi ko pa natin tikman. Okay, so, in Romans chapter 12 verse 18, ito sinasabi. If it be possible, kung maaari sana, kung posible sana, as much as lieth in you. Ito sinasabi. Habang tayo ay nabubuhay dito, habang tayo ay may mga hinaharap, meron po tayo inaasikaso. Yan, live peaceably with all men. Live peaceably with all men. Napakatindi po nito. Ito pa lang, napakatindi na. Live peaceably with all men. Tandaan po natin, ang sabi po ng Diyos, blessed are the peacemakers, for theirs is the kingdom of God, the kingdom of heaven. So, we should not be troublemakers. Hindi po tayo sana yung taong mahilig magmasid na kung saan kumakalap ng mga gusto nating ipakalat sa neighborhood. Huwag po tayo magiging human CCTV. But we cannot deny that lahat po tayo, bawat isa sa atin, ay open book. Every one of us, tinitignan po, binabantayan po tayo ng tao. At nakikita po nila ang ating pong mga galaw, ang ating pong pagsasalita, kung paano tayo tumingin, kung paano tayo ngumiti. Makikita lahat nila yan, kung paano tayo maglakad. Ganun po yun. That's how we are being observed ng mga tao sa ating paligid, especially when we say we are Christians. Pag sinabi natin tayo ay Kristiyano, sigurado yon. May mga tao na tumitingin sa atin. Because according to the Bible, we are an open epistle. Bukas po tayong liham. Bukas po tayong sulat. That we are an open book. Kaya nga sabi ko sa inyo noon, nandun tayo sa Pitig, dun sa bundok, nung nag-live tayo dun sa bundok, sinabi, yung ating pong tema o ang ating pong pinag-usapan, anong klaseng aklat ka? Anong klaseng kwento ang naibabahagi mo sa buhay mo? What kind of testimony are you sharing to others? Anong klaseng tao ka? Parang ganon. So, tandaan po natin yan, hindi po natin maipagkakaila na ang mga tao tumitingin po sa atin
And sometimes, we Christians, tayo rin ganon. Tayo rin ganon. Nagiging ano po tayo, human CCTV. At nagkakalap ng mga bagay-bagay na ating ikakalat. Tandaan po natin to. Maganda po ang mag-share ng mga balita. Pero tignan din naman natin kung ito ba ay kakasira. Yung pong pagbabalita mo, ano ang motibo mo? Bakit mo sinasabi sa kanila? Kaya napakatindi nga yung sinabi ko nga sa ating mga kaibigan, sa mga ating mga kapatid. Membro ba kayo ng Bread Club? Are you member of Bread Club? Ano yon? Yung membro ng Tinapay Club. Bakit? Sabi lang ganon. Kasi mahilig ka sa cheese and spread. Ginamit ko na yan, ha. Maraming salamat sa naglabas nito, Sir Jack Ibagbaga. Sir Jack Ibagbaga. Ayan po ang kanyang pangalan sa Facebook. Anyway, cheese and spread. Chismis and then spread. Nako, mahirap po yun. So, kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Ito, tinagalog ni Ma'am G. Bailon. Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Live peaceably with all men. That is very good verse in where if we will apply that in our lives, napakalaking impact po niyan. Napakalaking impact. That's why seeking to have clear conscience is very important. Bakit? Kung tayo po ay merong pong malinis na konsensya, that means wala pong guilt. Wala pong guilt. Ibig sabihin nun, walang bumabagabag sa atin. Dahil ang lahat po ng sinasabi ng ating konsensya para po sa ating kapakanan at kabutihan, tandaan po natin yan. And that's where the Spirit of God connected. Diyan po nakikonnect, diyan po kumonek. Noong tayo po tumanggap sa Kanya, that's why we are now bearing the Holy Spirit in our lives. Dahil ang sabi mismo ng Romans chapter 8 verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are children of God. Kaya minsan may ginagawa tayong hindi maganda, sinasabi ng ating konsensya, with the help of the Holy Spirit, of course, with the empowerment of the Holy Spirit, sinasabi sa atin, uy, anak ka na ng Diyos, hindi dapat sa iyo yan, hindi mo dapat ginagawa yan, kapatid, anak, pakinggan mo ang konsensya mo. Huwag mo nang gawin yan. Ganon. Pero minsan, dahil po sa ating pagkakaroon ng tinatawag na katigasan ng ulo, pagiging selfish, makasarili, we are just ignoring. Yun po yung conviction. Okay, we are just ignoring the spirit or the conscience of ours. Kaya yun po ang nagiging mali sa atin. Kaya nga binigay sa atin ng Diyos ang konsensya nang sa ganon para maging maayos po ang lahat ng ating ginagawa. Opo, we are not teaching here to tell you that I am the best example, but no, I am here also teaching you and I am learning also for myself. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, salamat sa Diyos sa kanyang biyaya nang dahil sa kanyang salita, dito po tayo natututo kung ano yung mga kailangan natin gawin para tayo maging kaaya-aya sa kanya. Tandaan po natin to, we are humans, we are in here, nasa katawang lupa po tayo, na kung saan meron po tayong nararamdaman, na pag ito ay ating laging pinagbibigyan, mapapariwara po ang ating pong buhay. Dahil wala pong gustong gawin ito, kundi puro lust. Yan po ang gustong gawin ng ating pong katawan. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. That is according to 1 John chapter 2 verse 15, 16. Buksan po natin yon. 1 John chapter 2 verses 15 and 16. Ito po sinasabi. Makinig mabuti. Ang sabi ng 1 John chapter 2 verse 15, love not the world. Oops! Bakit ganon? Love not the world. Di ba ang John 3:16 ang sinabi niya, for God so loved the world? Magkaiba po yun, ha? Magkaiba po yung world doon sa John 3:16
it talks about we. Tayo pong mga humans. Tayo pong mga nilalang ng Diyos na tao. Yung for God so loved the world. The ethnic, we. Okay, tayo po yun. But in here, we are not talking about ethniko. We are not talking about ethnic. We are not talking about the race that we have. But it's talking about the world system. Yung mga makabundong gawain. Ibig sabihin nun, yung mga makabundong gawain, yung mga bagay-bagay na nakapagpapasaya lang po sa ating pong karawan. At ito po ay against sa ating pong buhay spiritual. Love not the world, neither the things that are in the world. Thank you, Ma'am G. At ang sinabi rito, if any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh. The lust of the flesh. Ito po yung guyo ng laman. And the lust of the eyes, and the pride of life is not of the world, of the Father, but is of the world. Tandaan po natin yan. Kaya kung lagi po natin pinagbibigyan ito, kaya hindi po natin, ang mahirap po dito, nagiging pinagbibigyan natin ating laman, masaya ang ating pakiramdam, pero nalulungkot naman ang ating espiritual na buhay. Gets nyo yun? Alam nyo, itong tatlong itong pinakamatinding temptation ng Diablo. Anyways, the devil went through all testings kung paano niya pababagsakin ang mga anak ng Diyos. At sa loob ba naman ng libu-libong taon na ginagawa niya ito. And he came to the point na sa tatlong ito, dito bumabagsak ang tao. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Halimbawa, yung unang parents mo natin, si Adan at saka si Eva, ginamit niya ito. Oo, ginamit niya ito. Sabi niya kay Eva, nakikita mo ba ang prutas na yan? Lust of the eyes. Nanin lang sa pamamagitan ng paningin. Di ba? Tapos sabi niya, masarap yan. Subukan mo yan. Lust of the flesh, masarap. Di ba? Lust of the flesh. Pagkakainin mo yan, maging Diyos ka. Pride of life. Di ba? Pride of life. Ito yung tatlong ginamit niya para idinlangin si Eva. At si Eva naman, nagpatuklaw. Ibig sabihin nun, siya ay kumagat dito sa testing na ito, sa temptation na to. Dito sa tuksong ito. Okay, kinain niya at pagkatapos, ito naman si Adan, wala naman siyang ginawa. Imbis na sawayin niya ang kanyang partner, hindi, pinanood niya lang niya. Sinabi niya siguro, tignan ko nga kung mamamatay siya. Naku! Kaya ang ginawa niya, binigay niya kay Adan, kumain siya eh. At nung hindi naman siya namatay, masarap. Siguro, sarap ng kanyang pagguya at pagkain, pagkagat. Kaya nakita ni Adan, di naman siya namatay. Oh, gusto ko rin yan. Inabot kay Adan, si Adan naman, hindi na nag-isip pa, kinain din. And that's where the human race fell. Doon po tayo bumagsak. Nang dahil sa kasalanan ng ating pong amang si Adan, lahat po tayo ay nadamay. Ang kamatayan at kasalanan at kamatayan ay pumasok sa mundo. At lahat tayo ay nadamay. Yung tinatawag nating basol nga tawid o yung kasalanang namana natin sa ating mga magulang ay napasa ating lahat, na ipasa lahat sa atin according to Romans 5:12, dahil lahat tayo ay nagkasala nga. Tandaan po natin yan. Nung panahon ni Samson, ginamit dito lust of the eyes, napakaganda ni Delilah. Lust of the flesh, siyempre gusto niya makasama si Delilah because of this what we call yung gusto niyang maangkin ang babaeng ito. And pride of life, because he has that much strength, napakalakas po niya at walang makakatalo sa akin, ako ang pinakamalakas na. That is pride of life. And because of that, pumasok sa teritoryo ng kanyang enemy just to look or to satisfy kung ano po yung kanyang laya o yung kanyang pong lust sa babaeng ito. At ganoon din si David. Ginamit din po ng Diablo yan, lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life.
Dahil siya ay hari, naging proud po siya na lahat po ng gusto niyang angkinin, maangkin niya. Dahil hari siya. Ganun po siya. Bumagsak nang dahil sa tatlong ito. At ganoon din si Haring Solomon. Alam natin ang sa buhay ni Solomon. At hindi lang po yun. Dahil dahil lang effective po itong ginagamit ng Diablo, ito, lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life, ginamit din niya ito sa Panginoong Jesus. Can you imagine that if you will going to read Matthew chapter 4 and Luke chapter 4, diyan po natin na makita that Jesus Christ was tempted for 40 days. And this temptation, ginamit niya ang tatlong ito. Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. O, diba? Pero, sa lahat ng tinempt ng Diablo, hindi po siya naging matagumpay sa ating Panginoong Jesucristo, because the Bible says, greater is He that is in us, Jesus Christ, than he that is the devil that is in the world. So, pasalamat tayo sa Diyos because we Christians, tayo mga anak ng Diyos, we are in the winning side because we are in the side of our God. But still, the temptation is there. Temptations are in line. Nandyan po sila, nakalinya, nakapila po yan. Kahit anong rinedict natin yung isa, hindi natin pinansin yung isa, umayaw tayo sa isa, we say no to others, but still, they are coming and coming. Especially, Satan knows our weaknesses. Alam po ng Diablo kung saan tayo mahina. Opo, kaya doon tayo babanatan. Kaya kailangan natin ng strength from the Lord. And in Philippians chapter 4 verse 13, sinabi niya doon na I can do all things through Christ which strengtheneth me. Because we can only have the strength to refuse the temptation from the devil if we will let God work in our lives. Opo, kaya nga napakatindi. Kung tayo ay lalapit sa tao para magkaroon ng malinis na konsensya, for example, meron po tayo nasaktan, meron tayo na-offend. Isipin natin ano ba yung mga pwede natin nagawa sa kanila. Baka nagsinungaling tayo sa kanila, nakinimkim nila, and of course, kahit maliit yan, whatever the color of that lies na sinasabi natin is still a lie, kasalanan pa rin yun. Masama pa rin yun, mga kapatid. Masama pa rin yun. Hindi mo ba napigilan ang temper mo at naging hyper ka, naging high blood ka, naging mainit ang ulo mo at meron kang nasabi at meron kang naging action na ikinasakit ng kalooban ng ibang tao. Think of these things. Baka meron tayong mga bagay-bagay na sinalihan. Halimbawa, merong trending na chismis. Nandun ka naman, nakisama ka naman, nakimingle ka naman sa mga tismusa, sa mga backbiters, yung mga manlilimo, yung mga backbiters, yung mga mahihilig manirang tao at magsasalita sa likod ng mga tao, but when it comes to magkaharap sila, parang walang problema. Pero pag nakatalikod na, yung mga traitor na yan, baka naman nagkaroon tayo ng ganitong sitwasyon sa ating pong buhay. Maaring may mga panahon sa ating pong buhay na a person deserves maybe that person deserves na tayo ay magpasalamat sa kanila dahil sa ginawa nilang napakaganda sa atin, but we ignore them. Hindi man lang natin sinabi sa kanila, thank you. Mahilig ka bang mag-thank you, kapatid? Mahilig ka bang magpasalamat sa mga taong tumutulong sa iyo? Kapatid, just saying a simple thank you to them is an encouragement. Ganon din naman tayo minsan, di ba? Pag tayo may ginawa, tapos nag-thank you sila sa atin, na kung minsan lumalaki yung ating tenga. Minsan nga, naboboast yung ating pong pride dahil po sa mga sa gratitude nila, di ba? Kaya napakahalaga na tayo nagpapasalamat sa lahat ng bagay. In appreciation, of course, and acknowledging, recognizing yung ginawa nila sa atin, na nakatulong sa atin. Napakasimpleng bagay lang na ginawa nila sa'yo, konting tulong, say thank you. Because may mga tao na hindi po nila lahat, pero may tao po na sila po naghihintay ng ating pong gratitude, yung ating pagpapasalamat, pero hindi natin ginawa. Sa kanila ay ganun ka pala. Hindi ka pala marunong magpasalamat. Hindi natin maiwasan yun.
Hindi natin pwedeng ilagay ang ating sarili sa kanila, sa kanilang katayuan, na okay lang naman sa akin kahit hindi sila mag-thank you, basta magbigay ko, tumulong na ako. That's good. Pero hindi lahat ng tao ganyan ang isip. May mga tao minsan nasasaktan dahil nga ine-expect nila because of their expectations na mag-thank you tayo sa kanila, hindi naman natin ginawa. Kaya nasaktan sila. Nagkaroon sila ng sama ng loob sa'yo. At sila ay nagkaroon tuloy ng gap between you and them. And that's why we need to be cautious sa lahat ng ating ginagawa. Meron mong panahon na ikaw ay nagrebelde sa iyong magulang, sa iyong mga boss, dahil feeling mo mas magaling ka sa inyong authority. At dahil diyan na meron ka nasabi na kung ganito sana ang gagawin mo, boss, mas maganda sana ang takbo ng business mo, ay makinig ka sa akin. Parang gano'n, yung pagpipilitan natin yung ating gusto. Kahit sabihin natin we are in that right position or in that right suggestion na sinasabi mo sa kanila, hindi na dapat natin at ipakamukha sa kanila na mas magaling ka, mas matalino ka sa kanila. Let them see your let them see what your capacity, your ability, and they will be the one to ask you. Okay, initiative is very good, but we need to be cautious. Baka naman sinasapawan na natin sila, at kung hindi tayo napagbibigyan, nagre-rebel na tayo sa kanila. Ay, magre-resign na ako rito, hindi ka nawala ako sa trabaho ito dahil magaling akong tao. I deserve a better position, a better company. O parang ganon, very proud tayo dahil sa binigay sa atin. Oops, binigay sa atin ng Diyos na talento. Nako, gamitin mo yan para sa Diyos. Huwag kang maging mayabang dyan, kapatid. Dahil kung merong binigay sa iyo ng Diyos na talento o gift, ability, capability, gamitin mo yan sa Diyos. Huwag mong ipagmayabang yan, kapatid. Dahil pag iyan kinuha ng Diyos, look at what happened to the King Nebuchadnezzar. Isa pong marangyang hari, napakatalino. Parang kung isabihin mo, isa sa mga pinakamagaling ding hari nung panahon ng malalaking mga empires. Pero nangyari, dahil sa kanyang pride, ano ginawa ng Diyos? Ginawa siyang parang hayop. Nawala yung kanyang matinong pag-iisipan. At doon niya nakita na lahat-lahat ng nasa sa kanya ay dahil sa Diyos. At dito siya natuto nung siya ay bumaba, nung siya ay bumagsak. Kaya kapatid, kung anumang meron ka, isipin mo, magpasalamat ka sa Diyos. Huwag mong hayaang lalaki ang ulo mo at tenga mo dahil sa binigay sa iyo. Dahil sa pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, na katangian mo, talento mo, gift mo. Maraming salamat sa Diyos dahil kahit papano tayo ay ginagamit ng Diyos. Kahit saan kayo pupunta, meron kang pwedeng gawin para sa Kanya dahil sa angkin mong pinagkatiwala sa iyo ng Panginoong Diyos. Salamat tayo sa Panginoon, mga kakape. And yes, tandaan natin yan, we need to identify whom you have offended. Saan ba natin sila sinaktan? At kung lalapit tayo sa kanila and we will go to them and ask for forgiveness, let us be carefully choosing the right wording when we go to them. Huwag kang lumapit sa kanila at humingi ng tawad na ganito, I was wrong, but you were too. Nagkamali ako, pero ganun ka rin eh. Huwag mo sabihin ng ganyan. Gusto mo na clear conscience eh. Tanggapin mo yung mali mo. Hayaan mo ang Diyos na mangusap sa kanya, yung mali din niya. Kaya huwag mong sabihin, nagkamali ako, pero ganun ka rin eh. Nagkamali ka, hindi dapat ganun. I am sorry about it, pero hindi ko kasalanan yon. Hindi dapat ganun. Tanggapin mo ang pagkakamali mo. Nasa ganun magkaroon ka ng clear conscience. Opo, I have been wrong. Please forgive me. Hindi dapat ganun na nagkamali ako, patawarin mo ako. Dapat aminin mo. Hindi lang mistake yon. Mistake ko yun. Hindi. Dapat aminin mo, mali yung ginawa ko at alam ko yung pagsinungaling ko sa'yo, yung pagbulyaw ko sa'yo, yung pag-irap ko sa'yo, yung pag-dirty finger ko sa'yo. O, di ba? Yung mga ganun, specific. Kung ano yung ginawa mo, aminin mo. At humingi ka ng tawad. It takes humility. Oo, mapapahiya ka, tanggapin mo yun. It's because, yun nga yun, tayo naman nagkamali. And we are gaining a clear conscience. So, in order for us to have that, let us have that lakas ng loob na lumapit sa kanila. With the help of God, humingi tayo ng kapatawaran sa kanila. 603,
lumagpas na po tayo ng 3 minutes, at least matatapos na po natin ito. And tandaan natin to, pag humihingi tayo ng kapatawaran, let us also be prepared to make restitution. Ano ibig sabihin nun? Yung handa tayo na gamutin yung kanilang sugat. Ibig sabihin nun, there's many ways that where we can show and we can help them to recover from the distress or the stress na binigay mo sa kanila dahil sa ating pong nagawang pagkakamali. Opo, kung nasira mo yung bagay sa kanya, halimbawa, meron siyang pag-aari na nasira mo, kaya siyempre, hindi lang sorry, hindi lang patawarin mo ako, dapat bayaran mo rin. Tulad yon. At kung halimbawa, dito naman sa korte, kung may danyos, makiusap ka. Basta matulungan mo lang. Matulungan mo na makarecover, makamove on sa ginawa mo sa kanya. And by that, we can have a clearer and magkaroon tayo na tinatawag na mas malinis na konsensya. Pag ganon. Hindi lang yon, ay sorry nasira ko yung yung Monstera Adunsini mo dahil nasagi ko. Hindi ganon. Dapat, alam nyo, kung ganon mga bagay-bagay, kailangan ng restitution. In any way, makiusap ka. Ano ba ang kailangan kong gawin para at least mapalitan yung nasira ko? O, di ba, kausapin mo. Kung sabihin niyang, okay na lang, promise, okay na lang, okay na. Pag sinabi ganon, nakita mo naman, then, magpasalamat ka. And then find a way. Siguro po meron ka namang halaman na pwede mong ibigay, iregalo. Next week pumunta ka. Ito regalo ko sa iyo. Alagaan mo 'yan Salamat. 'Di ba? Parang ganoon. Because we are Christians here. Tayo ay bumubuo ng magandang relationship sa neighborhood, sa community, and wherever we are, wherever we go. We need to carry that Christian attitude. Kailangan po natin yan dahil we bear the name of Christ as Christians. Amen? So, ganun po yun, mga kakape, and that's how we can have peace with all men. Tandaan po natin yan. At ito pa, last verse na po tayo. Hebrews 13:18, pakilabas nga po, Ma'am G. Hebrews 13:18, kung nandyan ka. Hebrews 13:18. Itong sinasabi. Yes, maraming salamat, Marcel Rosa Asuncion, Manong Edgar Alonso, dyan sa Sunderland, Mamelsi Liberato Kitoriano, maraming salamat, Christian, Bilmadin, Asagid Agpawa, De Gruyter, dyan po sa Netherlands. Maraming salamat po. Backstabber, grabe yun Okay, so, babasahin ko na lang sa inyo. Hebrews 13:18. And shout out pala kay Mark Hill Calaro dyan sa Tingras. Thank you always for sharing. And of course kay Ma'am Dakutan, Christy Dakutan. And of course kay Lita Dumlao, kay Nana Ilay, Manang Jessie Antipasing dyan. Maraming salamat. So ito na, Ma'am G. Belon, thank you very much. Last verse and then we will close. Pray for us, for we trust we have a good conscience. Diba? Kailangan natin ipadalangin ng bawat isa. Katulad ni Apostol Pablo. Pray for us. Panalangin nyo kami. As we are praying for you, pray for us. For we trust we have a good conscience. At kami nagtitiwala na magkaroon kami ng maayos, mabuting konsensya. In all things, willing to live honestly. Ito po yung matindi. Kaya dapat maging matapat tayo sa lahat ng oras. Tandaan natin yan, mga kakape. We need to have that courage to go to them and ask for forgiveness. Whatever will be the result, ipapasudis na po natin. Pero huwag tayong magmayabang na, humina ko lang sa'yo ng tawad, bahala ka na sa buhay mo. Hindi dapat gano'n. We should stay humble para sa Diyos, para maging blessing tayo sa kanila. Purihin ang Panginoon, tayo ay manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat po for the lesson. We thank you very much, Lord, for what you are doing in our lives. Bless every one of us, all the viewers, all the listeners. Panginoon, we thank you for saving us. We thank you for your word. Ninadalangin namin sa inyo, Panginoon, that you please continue to work in our lives. Maraming salamat po, Panginoon. And again, we pray sa mga na-infect po ng virus dito sa aming barangay and wherever we are. We pray that you may please protect us and please, Lord, sa mga naka-quarantine, sa mga naka-isolate, Lord, please give them patience. Please strengthen them, Lord, na sila ay gagaling.
Maraming salamat po, Panginoon. And yes, we give you all the glory, and of course, sa lahat po ng nakikinig ngayon, lahat ng mga nanonood, please bless them. Whatever their burdens, please, Lord, help them, protect them, and Lord, please, heal them sa lahat po ng mga may naramdaman po ngayon. Maraming salamat po, Panginoon. Bless us today as we go to your house of prayer, a house of worship. Please give us understanding. As I teach the Sunday school today, Lord, please give me wisdom also. Maraming, of course, to all the Sunday school teachers, the preachers, to the pastors who will deliver your word today. Maraming salamat po, Panginoon. Bless us, and we thank you. Bless the birthday celebrants and those who will celebrate the anniversaries today. In Jesus Christ's name, amen and amen. Happy birthday ka pala sa mga birthday celebrants. And now, this is the birthday song para sa inyong lahat. Mga May celebrants, happy birthday sa inyo. Good morning, Sister Rona. Sister Ronaldine Valeriano. Good morning. Sir Mina Pascual, of course, kay Larry. Thank you very much. Mama, Sir Rizal Bernabe. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang Ma'am Tel Maharap ako ng Dilaw. Please extend our greeting. Happy birthday to Michelle Granada. Happy birthday kay Michelle Granada, kay Kevin Katubag, kay Kate Domingo, kay Marvin Maningas Octoso. Aiko, happy birthday sa iyo. At sa lahat ng mga birthday celebrants ng May, happy birthday sa inyo. May. Happy anniversary day sa inyo, mga May. And of course, May is the month for the mothers. Happy Mother's Month sa inyo lahat, mga mothers. God bless you all. Thank you very much, Ma'am G. Bailon. Happy birthday, happy birthday. Manong Edgar Alonso, thank you very much. Keep safe. Happy birthday to you. Maligayang Good morning, Pastor Leonard Sagi, Pastor Marlon Salvador, Brother Marcelino Pablo Gutierrez, kay Pastor Jen Agunoy, kay Brother Dong Ferreira, of course kay Pastor Leonard Asuncion, kay Pastor Raul Buruha. Happy Mother's Day dyan sa Jaton. Maraming salamat sa inyo lahat. Maligayang sa'yo. Okay, maraming salamat mga kapatid. Now is the time for me to say goodbye. And thanks again, brother. God bless you and your family. Pwede na akong matulog. Thank you very much. Yes, maraming salamat. Salamat sa iyo. And God bless you because of your labor of love. Thank you very much, Ma'am D. And to all of you. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paeng. Nagpapasalamat sa inyo at kayo po ay kasama dito sa Morning Coffee Devotion at lagong sinasabi sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay, mapanegatibo, mapapositibo, tandaan po natin to. Unahin po natin ang Diyos. Amen? Stay safe. Of course, stay safe. Do good to others. Follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners. Amen? To God be the glory. Share your blessings, pray for our family, our community, our country, and let's pray for the world. God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all.